What's up mga karon? Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ayan Ito po ang gawain natin dito pagkagising ng umaga. Coffee and breakfast. Coffee. May nagbigay ng spaghetti kahapon. Kababayan natin. So spaghetti Pinoy. So kainin natin. Agahan. Kain po. Pinoy spaghetti. Nabis ko to Ayan po, bali. Gising-gising, bumangon, magkakape, kain ng spaghetti, then mamaya prepare naman ng lunch, then pasok sa work. Sarap. Sarap siya. Papansin niyo mga karon, nagsosolo na naman ako mag-isa. So yan nga sinasabi ko sa inyo, ang Canada very busy. Actually 5 kami rito sa bahay. So pag ganitong umaga na, pumapasok na yung 4 pangmaga. So ako mamaya hapon pampasok ko. Then darating naman sila ng hapon, mga 4 to 5. Ako naman ang balik ko mamayang gabi, alas 11. So ganun ang routine. Magkakasama kami sa bahay pero bihira kami magkakasabay kumain. Yan ang buhay dito sa Canada. Sobrang busy sa trabaho. Kasi kung di ka magtatrabaho, ang mangyayari sa'yo rito, baka bumalik ka ng Pilipinas. Ayun. Marami makaka-relate dyan, mga karon. Ng mga nandito sa Canada. Talaga pag nandito ka sa Canada, trabaho. Okay? Yan, pasyal tayo sa baba. Nakatapos na ako mag-breakfast. Pasyal tayo sa baba. Tingnan natin kung gaano kalamig ngayon. Pero nakita ko sa screen ko is -6. Yan po ang lamig. -6. Ang labas natin, mga karon. Medyo may araw pero may pagkakulimlim pa rin. Ayon sa weather forecast for today's, mag-snow na naman daw mamaya. Ayan. Ito ang labas. Bye. Sabayan natin ng kape. Ganun lang po kasi yan buhay natin dito. Ayan. Maganda pag summer.
Magtatanim ako ng mga gulay rito sa backyard. And saka talagang makapagtatambay ka ng matagal sa labas. Sok na sa loob. Hindi ako makatagal dito sa labas. Malamig eh. Oh. Talagang nausok ang bibig eh. Yan. Diba? Yan ang alaga naming aso. Si Snow. Hi Snow! Ayun o. Ito ang kasama ko pala ngayon dito. Yan. Actually, aso siya nung anak ko sa kanong girlfriend niya. So yan. Go upstairs, Snow. Go. Go, 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 go. Yan o. Nood tayo ng TV habang naghihintay ng oras. Ito na po yung binigay kong regalo sa asawa ko kagapon. Yan ang Valentine's Day. Yan o, nakaprepare na po tayo. Pasok na sa work mga karon. Bali, yan, nakaligo na, nakapag-bihis na. Kaya papasok na sa work. Ayun mga karon, katulad ng dati, papasok na si Karon sa work. Then biyahe na naman ng mga 30 minutes. Sistema ng buhay. Pasok-pasok rin sa work para mabuhay ng maganda dito sa Canada. Alright. Sakay ulit kay Takomi. Yan si Takomi. So yan, bali biyahe na naman ang inyong lingkod. Yan, para mag-work. Samahan niyo ako mga karon, magkwentuhan tayo. May konti lang akong i-discuss para sa inyo kung paano ako nagsimula rito sa Canada at kung paano medyo kahit paano nakaka-recover na ng maayos. Yan. Actually mga karon, kung sino man yung sumusubaybay sa inyo dito sa akin sa YouTube channel ko, napunta ako rito sa Canada sa 2018. Kasama ko yung mga anak ko, pero nauna yung misis ko rito. 2014 nandito na yung misis ko. After 4 years, nakuha niya kami as a PR, permanent residence na dito sa Canada. So sa madalit salita, PR na kami nung dumating kami rito sa Canada. So hindi na ganun kahirap, hindi na kami masyadong nahirapan. Hindi katulad ng iba na talagang pahirapan pa maging PR. So nung dahil kay Mrs., naging PR na kami. 2018 November nung mapunta kami rito sa Canada. Meron mag-adjust dahil napakalamig dito sa Canada. Lalo na kung nasanay ka sa tropical country tulad ng Pilipinas. So yun, sa simula maraming struggle sa buhay. So, tulad na nasabi ko, unang taon ko rito sa Canada, halos sumuko na ako. 2019 gusto ko nang umuwi ng Pilipinas dahil
nahirapan nga ako sa weather, sobrang lamig. Tapos bago nga, hindi pa rin ako nakapagdadrive nung mga time na yon. Nilalakad ko from apartment to work. 25 to 30 minutes akong naglalakad. At dito po ay medyo pahirapan ang bus, kaya ganun ang naging sistema. So medyo talagang struggle. Then after 2 years, 2020, doon na nakahanap na ako ng medyo magandang trabaho, full-time job. Tapos nakakuha rin kami ng condo unit o townhouse unit na bahay. Yun nga yung bahay namin ngayon. So medyo gumiginawa na. 2020 November nang lumipat kami rito sa bagong bahay namin. Then 2020 November din nang kumuha ko ng aking first car, Toyota Siencer. Then naging maluwag na ako, nakapagdadrive na ako papuntang trabaho. Tapos nagiging maayos na. Then nagkakaroon na rin ako ng part-time. Hindi nyo na itatanong mga karon, dito kailangan mo rin mag part-time kasi kung asa ka lang sa sinasahod mo, sapat lang para sa pambayad mo sa mga bayarin dito sa Canada. And nung nagsimula ako rito talaga sa Canada, sabi ko napakamahal ng mga paninda rito. Mahilig pa naman ako mag-convert ng dollar to peso. So kung ikukumpara ko ang bilihin dito saka sa Pilipinas, kung i-convert mo in peso, mas mura pa rin na hamak dyan sa Pilipinas. And kung nandito ka sa Canada, dollar naman ang ginagamit mo. So masasabi mo rin na hindi rin ganun kamahal. Pero lifestyle namin dito is nasa middle lang kami. Ngayon medyo tumataas na rin talaga ang mga bilihin, mga karon. Bali, ganun nga mga karon. Talagang kailangan mo rito sa Canada ng sipag at tiyaga. Siguro paunti-unti kung ikukwento sa inyo ang naging buhay ko rito sa Canada, kasi hindi po kaya ng isang vlog lang ang kwento ng buhay ko rito sa Canada. Although mabilisan na nga yung kwento ko, then pagkatapos kong maikwento ang aking buhay rito sa Canada, susubukan naman natin mag-interview ng mga matagal na at bago na rito sa Canada, or yung talagang umangat na sa buhay ng dahil sa Canada. Yan, bali ako as a person, first time kong umabroad, umalis ng Pilipinas, tapos first country ko pa na napuntahan isang Canada. Wala sa hinagap ko na mapupunta ako rito sa Canada, mga karon. Bali, talagang siguro destiny, ika nga. Talagang ginawa ng Panginoon na mapunta ako rito sa Canada. May purpose. Umayaw na ako, pero nang dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko, hindi ako sumuko. Talagang pinagpatuloy ko pa rin na mag-stay rito sa Canada. So hanggang sa inabot na ako ng 5 taon dito sa Canada. So sa ngayon mga karon, bali nakaka 5 years na po ako rito sa Canada. And masaya ako ngayon dahil unang-una may full-time job na ako.
Pero sinusubukan ko pa rin try na evolve, or I mean kumita ng medyo mas maganda. So every week meron pa akong part-time, once a week lang naman. So siya pa, kung kumikita ka ng $200 per week, so sa isang buwan almost $800. So malaking tulong, diba? Kahit paano nakakaipon ka or nakakabili ka ng gusto mo na para sa sarili mo. So yun, after 3 years, 2023, nag-decide ako na palitan na mas malaki yung nakuha kong sasakyan. So ito nga, dream come true. Nakakuha ko ng Toyota Tacoma pickup truck. So maganda siya, lalo na sa snow. Hindi mo na kailangan bumili ng winter tire. Although medyo may kuwan lang ng konti sa gasolina, may kataasan, pero afford naman, kaya naman. So yung mga karon, bali siguro sa susunod na vlog ko na lang yung continuation ng aking kwento, kasi sabi ko nga kulang ang isang vlog para sa kwento ng buhay ko rito sa Canada. So medyo mabilis na nga yung kwento ko eh, nag-jump na. So siguro next vlog ko medyo may kukwento ko na halos lahat ng pangyayari sa buhay ko. So yun na lang, bali sana samahan nyo ako at tapusin ninyo ang vlog kong ito para ma-inspired naman yung ibang gustong pumunta rito sa Canada. Simula pa lang po ito ng maraming kwento sa buhay namin, sa buhay ng mga Pilipinong nandito. Kaya iba-vlog ko po yung mga yon, yung mga na-experience nila rito, kung anong naging experience. Basta sana po nandyan lang kayo para sumuporta sa aking YouTube channel. Kaya till next time po mga karon, ikukwento ko na sa inyo lahat-lahat. Okay? Mga karon, dumaan ulit tayo rito sa bahay ng kumpare ko at sasabay ko na naman siya. Tapos nag-i-snow. Ano? Nag-i-snow. Snow. Nag-i-snow na naman. See? Dito na ako sa workplace namin. Ayan si Barrasen. Siya yung dinadaanan ko. Then, kasama kami sa team. Siya ang leader ko. Ayan. Samahan nyo ka. Hanggang mamaya mga karon. Maraming salamat sa pagsama. Malakas na ang snow mga karon. Mabuti na kaagad ng kapaligiran. Kanina medyo mahina pa, diba? Ngayon malakas na po. Hanggang mamayang 8 o'clock daw to or 9 o'clock p.m. Yan ang weather forecast. Okay. Canada pa more. Kapag ganitong winter dito sa Canada, dito mo mararanasan na o may experience ang mga snow. Yeah. Nandito pa rin po ako sa work ko, break ko lang. Yan mga karon. Yan si Tokobi, halos magpuro na ng snow. So yun, last 4 hours, then we are done. Tapos na naman ang oras mga karoon. Pauwi na, kaya lang sobrang snow. Kapalo. Yung sasakyan ko puno ng snow. Yun oh. Salamat sa pagsama mga karoon. Hanggang sa pagtapos ng aking video. Ayun. God bless everyone. I love you all. Bye bye. Ayan, thanks God, I'm home. Karating ko lang po rito sa bahay.
Macaron. So yun. Maraming salamat po sa pagsama hanggang sa tulo ng aking video. God bless everyone. Bye.